guys, makinig. Nagkaroon ng matinding tagutom. Ang mga pasyente natin ay malnourished, dehydrated, at vulnerable sa infection. Ang mga pagkain at malinis na tubig ay naubos. Mag-start agad tayo ng triage gamit ang START method. Ikaw, i-assign kita bilang triage nurse. Ikaw, i-assign kita bilang communication officer. And ikaw, i-assign kita bilang first responder. Game na, mag-start tayo. Natin mag-priority tayo. Red para sa immediate, yellow para sa delayed, green para sa mga minor injuries, tapos para sa mga black para sa mga wala na. So kailangan rin natin mag-focus sa breathing, circulation, tsaka mental status ng pasyente. Meron na tayong connection para sa supply ng antibiotics, oxygen at IV. At meron na rin para sa high energy food. Parating siya within 1.5 hour. Hindi na guys yung mga stretchers. Bale, yung mga water bottles naka-ready na rin para for immediate hydration. Ito, naka-ready na rin yung mga vital kits. So, kailangan, pakisabayan na rin yung iba, kailangan natin silang reassess within 10 minutes. Hey guys, move out. Hello, nandito kami para i-check ka. Anong pangalan mo? Hindi ko alam. Kaya mo bang pisilin ng kamay ko? Hindi ko kaya. Kumain ka na ba? Uminom ng tubig? Hindi. Kailan ka pala kumain? Hindi ko alam. Nahihina na ako. Okay, mabilis yung paghinga niya. Tapos, hindi niya rin alam kung nasaan ka. Alam mo ba kung nasaan ka? Hindi. So, kailangan natin siyang i-category red. Pakidala na siya sa trial kit. Area. Ma'am, okay ka lang ma'am? Ha? Nahihina. I-BP ka ma'am ha? Titignan natin yung BP mo sa pulse mo kung ano natin. Mama, bababitin mo ma'am. Kaya mo bang tumayo mo, punta sa triage ma'am? Opo. O sige ma'am, punta po tayo sa triage ma'am. Ano ma'am, tag kita ng yellow ma'am for continuous monitoring po. Kayang baby ko. Ma'am, huwag kami natin. Ako po yung first responder nyo. So, i-assess ko lang po kayo, ma'am. Okay. Mabilis yung pulse nyo. Kailangan po namin ng OP support. Yung baby ko, tulungan mo. Kuya, tulong, ang sakit. May sugat ako. Pagamot naman, kuya. Okay lang yun, malakas ka, malayan sa bituka. Masakit talaga siya, kuya. Sobrang sakit. Masakit. Aray! Aray! Tulong! Ang sakit ng paa ko! Ang kaya niyo po bang huminga? Inhale, exhale nga po. Inhale. Exhale. Okay, no breathing problems. Stable pulse. With active bleeding and with deep wound. Aray. Red tag. Alam niyo po ba kung nasan kayo ngayon? Ala, yung ulap na lalaglag. Nagdidililyo dahil sa dehydration. Yellow tag. Stabilize and rehydrate. Go. Kuya, ano po naman? Wala hanapin nyo. Lang po. Gagawin namin po ang lahat para lang mahanap ang hanapin. Ito po tubig. Inumin po kayo po. Ano, kamusta ka na? Ito, yung tubig. Kalma ka na ha? Nilinisan ko lang po ma'am yung sugat nyo para po yung infection hindi na kumalat. Ma'am, i-check ko lang ulit yung BP nyo at yung pulse nyo ma'am ha? Ngayon, meron tayong dalawang red, dalawang dilaw at isang green. CPR team standby, ready? Ready, sir! Madidelay ng 2 oras yung pagdating ng mga supply natin. Okay, mag-adjust tayo. Bigay tayo ng fluid. Yung mga ORS natin, bigay sa mga moderate dehydration. Tsaka yung mga bolus natin, bigay sa mga critical case lang. Okay, sige boss. Thank you. Okay, makinig lahat. Unahin natin yung mga critical. Recess every 10 minutes. Walang may iwan. Good news boss, within 30 minutes parating na yung mga supply natin. Darating ng tulong boss.
Okay, makinig lahat. Alam ko lahat tayo dumaan sa kaso nating famine. So kailangan mag-reflect tayo sa mga natutunan natin sa experiences na ginawa natin. Okay, so magsimula na tayo sa overview. So anong naramdaman nyo sa ginawa nyo? Puro stress and helplessness at teamwork. So ano naman yung mga strategies na nakatulong sa inyo i-manage kahit na magulo yung sitwasyon? Para sa akin, nakatulong sa akin yung pagiging kalmado sa lahat, pagsasalita, dahil nakatulong yun sa pagiging coordinated natin as a team. So kahit na may emergency, as long na may clear instruction, walang paninigaw, walang galit, lahat kalmado, nagagawa natin yung trabaho ng maayos. Nagpanik ako nung malaman ko na madidelay yung pagdating ng supply. Ang naging mag-focus sa pagsosolve ng mga problema kaysa problemahin yung mga bagay na hindi ko na mahawak yung mga problema. Na-realize ko din na napaka-importante ng mga reassessment kasi anytime pwede magbago yung kondisyon ng pasyente. Sa totoong disaster, hindi natin basta-basta makakontrol, hindi natin ma-perfect. So ang mahalaga dito is mabilis tayo mag-isip, kailangan meron tayong compassion and meron tayong resilience. So lahat naman yun is napakita nyo today. Congratulations at natapos natin yung simulation.